Ayan, ang title ay, makibasa nga po. Kalabawa pala, ayan. Getting Your Theology Right. Ayan, alam niyo naman siyempre dahil matagal naman na kayo kay Lord, di ba? Siguro naman alam niyo na yung theology. Ayan, ano nga bang theology, di ba? Ito yung sinasabi na, pag sinabi lang dito na, ayan, study of God, di ba? At the same time, di ba? Pag sinabi lang talagang theology, right? Yung tama nga daw na pagkakilala, tamang pagkaalam sa Diyos, di ba? Kasi maraming mga tao, di ba, iba-iba. Nung nag-aral tayo ng theology ng Bible School, may sinabi doon, di ba, na merong silang part na ang Diyos daw, ano sila, yung mga agnostic, di ba? Sinasabi doon na ang Diyos, ano lang yun, mataas yun, high siya, tapos hindi ako pwedeng maabot ng Diyos kasi napakataas nun. Tapos meron pa silang kinikilala ng Diyos ng Old Testament lang, na sinasabi nga po na, ay yung Diyos, ano yung mapagparusa yun, kaya lagi silang tatago, di ba? Na kapag nakagawa ko, mapagparusa kapag gumawa ka ng kasalanan, di ba? Pero hindi nila naalala na meron palang New Testament na ang Diyos lives in the grace of the Lord talaga, di ba? Na may grace talaga ang Panginoon. Tapos meron nga pong sinasabi na, kung mabasa niyo yung Exodus, di ba? Yung sinasabi doon kay Moses, di ba? Lord, you are slow to anger, di ba? Mahabagin ka, sinasabi nga yun. Pero hindi napansin ng mga tao na akala lang nila, pag Diyos, ano yun, galit yun sa kasalanan. Pero totoo, galit ang Diyos sa kasalanan, kasi nga, pero he hates yung sin, pero he loves people, di ba? Hindi niya gusto mapahamak ng mga tao. Kaya, getting your theology right, nabasa ko to sa yung God of How Much More nga po, yung parang mag-grow deeper ka sa Panginoon na sinulat nga ni Dr. Edmund Chan. At sabi nga, ito nga daw si nakita niyo na yung picture na to, si Linus at saka si Lucy. Hindi ko, sa Peanut Strip. Peanut Strip yung niya. Yung niya yung mga parang mga comics. Ayan, ewan ko kung Linus o Linus, pero ayun yung binabasa ko lang kasi hindi ko naman napakinggan. Alam niyo ba, nakakatawa tong si Linus. Sabi niya daw, kapag daw tinurn niya yung kamay niya upside down, hindi daw tututo pa rin o susundin ng Panginoon yung prayer niya. Kasi ang right daw na prayer, ang right daw na pag-pray, ganito lang daw. Pag ginanto niya daw yon, baka daw hindi ma-answer yung prayer niya. Pero ang totoo, di ba, nakakatawang isipin kasi, sabi niya nung nagsulat ng book na to, sabi niya lang, it was a knowledge from Linus. May mga ganun na tayo, di ba? Parang, kung wala, ang typical o normal na naginawa natin, o ang iniisip natin, ay kapag nag-isimba yan, religious yan. Di ba? Parang ganun daw yung isang tao. Pero minsan, hindi na naisip na, hindi lang pala pag nagsimba ka, pupunta ka na ng langit. Katulad din sabi lagi ni Pastor Bong Saking, di ba, na hindi porket nag-isimba ka sa CCF ha, langit ka na ha. Hindi porket pagdating pagkasabi mo, ay, hindi na ako sa CCF, dapat papasukin niyo ako dyan sa simbahan. Minsan, gano'n lang daw yung theology natin. Minsan, siguro kailangan ko lang magsimba. Yung parang tinaguyod mo lang daw yung 52 weeks sa isang taon. Tapos para isipin mong langit ka. Pero ay yung right theology daw talaga, hindi ka tulad niyan, na meron ka pang solve na formula, kailangan ng sacrifices na gawin. Though yung sacrifices, in-honor siya ni Lord, pero minsan daw, formula na lang kasi yung tinitingnan ng mga tao. Kaya yun, joke, lang yun, parang napaisip lang siya nun. Na dapat nakaganto pala yung kami mo para tama yung prayer. Pero hindi naman po yan sa ganun. Kasi, kung nag-pray naman tayo, nakaganto ba tayo palagi? Di ba hindi naman, minsan nakaganto lang tayo, o kaya, Lord, salamat po, di ba, ganun lang. Kaya ibig sabihin, ano man yung, ng kamay mo, basta sabi, kailangan right yung theology mo kanina. Sabi nito, a personal walk with God is key to authentic discipleship. Ano daw ang palagi, di ba? Ang palagi daw na tuturo sa atin, kaya nga tayo, di ba, we bring people to Jesus. Ang ginagawa talaga natin, di ba, kailangan malapit ka sa Ama, kailangan close mo si Jesus, kailangan nag-devotion ka daily, nag-pray ka, kasi sabi diyan, hindi ka makakasunod sa Panginoon kung hindi ka magkakaroon ng personal na walk sa Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, walk the talk. Tapos sabi, ang salvation daw, ang after nun ay, lordship. Ibig sabihin, pag nalipas ka na, sundin mo na, di ba? Sundin mo yung Diyos na kilala mo, na parang getting to know each other na yan. At sabi nga dito, di ba, meron nga rin sinasabi dito, di ba, merong mga kasama si Jesus, yung mga disciple, meron ako napakinggan kanina si Pastor Paul De Vera ng CCF. Sabi niya doon, na merong dalawa, di ba, si Judas, tsaka si Judah. Dalawa sila, di ba? At sabi niya doon, parehas sila ng pangalan,
pero magkaiba sila ng way ng ginawa. Si Judah, naalala natin, siya yung, yung anak ni Jacob, di ba? Sa Old Testament, na ang meaning nga ay praise, di ba? Una, si Judah, ano pa lang siya, medyo isip bata pa siya. Nung una, siya pa yung nagsabi sa kapatid niyang, medyo tuso pa sila na, nang sinabi ni Ruben na patayin, di ba? Sabi ni Judah, ibenta na lang. Pero di ba, masama pa din yung plano. Pero dumating yung panahon, nagbago daw po ang isip ni Judah, di ba? Ano nangyari? Nung panahon na nandun na sila sa Egypt, nung iniwan si Benjamin, sabi kasi ni Jacob, hindi pwedeng tama ba ako sa Jacob nga? Hindi pwedeng, sabi kasi doon, hindi daw pwedeng isama si Benjamin dahil mawawalan pa siya ng anak na naman, di ba? Kaya ang nangyari, nung time na yun, nasabi ni Judah, ako, hindi ang pamilya niya ay ako, sabi niya sa kanya, di ba? Sa kanya i-account lahat. Kaya ang ginawa niya doon, di ba, nagbago siya ng buhay, nakita talaga na meron siyang repentant heart, meron siyang dumating na sa punto na alam niya na yung pagiging totoo sa Diyos, di ba? Pero itong si Judas naman po, nasabi, di ba, itong si Judas, disciple siya ni Jesus, ang tutuusin, kasama talaga siya. Kaya nga minsan, di ba, minsan di mo pwede mahusgahan kasi si Lord yung nakakaalam ng puso. Di ba, hindi naman religion, hindi naman talaga sa born again. Siguro, malay mo, di ba, sa pag ginagawa nilang yung pagiging devoted nila, na talagang meron silang pure heart sa puso nila. Pero hindi natin yung masasabi. Pero katulad nga itong di ba, Judas, na kasama niya si Lord, di ba? Kasama niya si Jesus, nakita niya paano nagawa ng miracle, paano nag-pray, pero ang puso niya hindi totoo sa Diyos, di ba? Kasi sabi nga sa akin siya. Kaya nga parang biglang dumating na dun sa punto na dapat talaga magkaroon ka talaga ng wala kang ibang motibo, kundi yung maging close mo lang si Jesus. Nang sa ngayon, maging right yung maging close ka sa Diyos para maging right yung motive o yung pagkaalam mo sa Kanya. At sabi nga, ano ba ang theology? What is theology? Means the devoted study and devout knowledge of God with a high view of God that is informed by the Scripture. Ibig sabihin ng theology, kung ano ang sinasabi sa Scripture, ayun mismo. Walang dagdag bawas, walang kahit walang sabi ni ganto ganyan, ni Poncio Pilato, o meron siyang sinabi sa Bible, pero hindi yung mga nabasa nating ibang mga sinasabi ng mga marunong, di ba? Yung sasabing ganon. Hindi naman nakasulat yun sa Bible. Pero minsan ay yung pinaka-quote natin, di ba? Sabi ni Socrates. Pero hindi naman natin yan nabasa sa Bible, di ba? Nabanggit lang yung pangalan niya kasi leader pala siya ni ganito, ni ganyan. Pero wala account sa Bible na sinabi ko ano yung ginawa niya. That's why ang theology, that is, sabi doon, yung mismong scripture, yung mismong word of God. Kaya sabi dito, kailangan lang daw magkaroon tayo ng pag-study noon, maging talagang devoted tayo doon, di ba? Na kaya nga, sabi sa ating tinuturo, paano mo share kung hindi mo binabasa yung Bible? Kaya sa Sunday School nga, di ba, sabi ko sa inyo, basahin nyo lahat ng version doon, lahat ng kung ano yung mga pwede nyo masabi doon, para pagdating nyo, kung nakita nyo ko yung picture, ay alam ko yan, nabasa ko yan sa Bible. Yung, hindi ka, sino nga ba yan? Ano nga ba to? Kasi iyon talaga yung nagagawa ng yung mismong Bible talaga, kasi sobrang knowledge talaga yung Bible po. Tapos sabi rin dito ni Thomas Merton, sabi niya diyan, all sin is punishment for the primal sin of not knowing God. Ano daw? Kasalanan po pala ang hindi pagkakilala sa Diyos, di ba? Sabi dito na nagsisimula ang lahat ng kasalanan na yan sa isang bagay lang, sa isang bagay na hindi mo kasi kilala ang Diyos. Di ba? Kaya ngayon sinasabing, bakit natin sabi sa Romans, di ba? Paano nila malalaman kung walang magtuturo? That's why ibig sabihin they came to the point na makasalanan talaga sila kasi nga sa kasalanan ni Eva at Adan. Pero dahil kung tinuruan ka ng Bible, ituro mo din sa kanila. Para hindi nila malaman na katulad nga sa sinasabi ng batas, di ba? Ang hindi pagkaalam, ang foolishness, ang hindi pagkaalam ng batas, di ba? Ano nangyayari? Mapapahamak ka daw doon. Ibig sabihin na, dahil di mo alam yung batas, mapapahamak ka tuloy. Ganun din dito, dahil di mo alam na may Diyos, napapahamak ka tuloy. Kaya ganun yung sinasabi niya. Dapat talaga ang tao malaman niyang merong Diyos. At sabi, sino ang magsasabi nun? Yung mga taong nakakakilala sa Panginoon. At sabi nga po dito, ang spiritual crisis natin, ang problema natin ngayon, we focus on the sacrifices we make, the duties we perform, the commitments we have. O na daw, meron nakapokus tayo sa sacrifices na, Lord, napagod ako, ay ito po ginawa ko. Duties we perform, Lord, nag-outreach ako na ganyan, commitment we have. Pero sabi diyan, prayer becomes more about us than about God. Nang spiritual crisis daw natin, di ba? Ang nangyayari po, may mga taong sinasabi nilang, naiintindihan naman siguro ako ni Lord kapag di ako nagsimba.
Alam naman niyang may pamilya ako. Siguro na naiintindihan naman siguro ni Lord na kaya ako na-late kasi inuna ko pa yung Bible study ko dun sa evento, kaya hindi ako agad nakating ng service. May mga ganun daw po tayo na parang nira-rationalize natin yung mga bagay-bagay instead of realizing na oo nga naman, bakit ko iisipin na na ganito yung ginawa ko? Bakit ko sinasabi nyo, nag-sacrifice nga ako para sa inyo, hindi ako nagtrabaho, nagpastor ako para sa inyo, ba't mo iisipin yun? Ginagawa mo yung para kay Lord, hindi para sa sarili mo. Kaya ibig sabihin yung mga times na huwag daw natin i-rationalize, yung parang, minadali ko naman, ihayos ko naman talaga yung gagawin ko, nagkataon lang, hindi lang ako umabot sa oras na yan, o kaya hindi ko lang ito nagawa, yung mga ganang pong bagay. Kasi ang nangyayari, nakafocus na daw tayo sa mga sarili natin, na parang minsan inisip natin, si Lord nga, pinapatawad ako ikaw pa kaya. Pero tandaan natin na huwag tayo magkaroon ng spiritual crisis. Dapat laging it's all about God, na yung laging sinasabi o naaalala na kapag para kay Lord, yes, lagi ang sagot ko dyan. Pero pag alam kong gagala lang naman, hindi, maglanaw na lang ako dyan. Pero kapag kay Lord, yes tayo lagi ng yes. Parang sa ganyan daw po, hindi tayo magkaroon ng wrong na motibo sa mga bagay-bagay. Basta para kay Lord. Parang lagi mong isipin na it's all about the Lord, it's all about Jesus, ano man yung mangyari, di ba? Yung parang prinsipyo na wala na sana yung kagawa ng member, wala na yung kuha ng kung sino-sino. Ang mahalaga sa iyo kung para kay Lord mo yan dadalhin sa langit, makikita mo yan, go for it, di ba? Huwag na tayong mag-focus sa yung mga minsan na inisip natin, ako na nga napagod dito, ako na nga nagluto, ako na nga na ganyan, ako na naman yung mga ganong bagay. At kung ano pa. At sabi rin po dito, you do not have because you do not ask. Yan, may mga tao kasi nagsasabi, di ba, na minsan, na wala naman, ganito, ganyan. Pero sabi diyan, when you ask, you do not receive. Bakit di ka naman nakaka-receive? Sabi, because with wrong motives. Sinasabi niya dyan, that you may spend what you get on your pleasure. Na minsan daw, ito yung nangyayari na nakapokus tayo sa mga sayang. Ang prayer natin na, Lord, bigyan niyo po kami ng ganito. Lord, ayusin niyo naman po yung ganyang bagay. Na minsan sabi mo, I ask naman, di ba? When you ask, you do not receive pa din. Sabi ba, nag-ask ka nga, pero di mo na-receive. Kasi yung palarong yung motive natin. Yung madalas, ang sabi nga po sa atin, tinuturo, di ba? Ang prayer? Ito ay binabago tayo, hindi binabago yung isip ng Diyos, hindi, habang nag-pray ka, Lord, bigyan niyo po kami 1 million, 1 million. Tapos habang tumatagal, nare-realize mo, hindi ko pala kailangan ng 1 million. Lord, bigyan niyo lang po ako ng sapat na pangangailangan para makapag-outreach. Hindi biglang nababago yung isip mo sa ganong bagay. Nalagay mo sa para naman kay Lord, gusto ko ng 1 million para sa mga taong bibigyan ko. Di ba yung mga ganun? Pero, habang nag-pray ka, ginagawang right ni Lord yung motibo mo na, hindi pala, sabi nga, di ba, meron pang nagsabi si Stephen Prado, ayan, sabi niya pa nga, diba, na minsan daw may mga prayer tayo na minsan, tama ba yung prayer na yun? O yung pinag-pray mo yung para ipagmalaki? Yung parang, ay Lord, palangin naman po yung outreach namin. Pag na-post ko sa page namin, ang dami namin outreach kasi panggalingin naman. Minsan may ganun daw po, minsan mali yung ganung motibo na, gusto mo lang magparami para lang may mai-post ka. Dapat na mag-pray mo, Lord, more souls, hindi para mai-post, hindi para ipagmalaki, kundi para malakarating ng langit. Kaya nga siya, sabi niya, 7 years o 6 years na silang mag-pray mag-asawa na magkaanak. Pero di pa rin sila nagkakaanak. Pero yung kapatid niya daw, kakasal lang, wala pang isang buwan, ay buntis na agad yung kapatid niya. Dapat daw ba siyang mainggit sa bagay na yon? Pero sabi niya, hindi, kasi nga, gusto niyang gawin yung bagay na kung saan, diba, yung nakaglory ni Lord, hindi maging masaya daw siya dun sa meron yung tao na yon. Kaya tayo, diba, tandaan natin, magkaroon tayo ng right na motive, naging maayos pa rin tayo, diba, at isipin pa rin natin palagi na dapat umayos yung mga crisis sa isip natin spiritually, di ba? Na hindi porket ikaw na nagluto, ikaw naglaba, ikaw na ganito. Outage ngayon, ako nagprintan, ako na ganyan. Tapos wala kayong ginawa, di ba? Hindi daw ganun. Kundi lahat yun, nagkakaparas kayo, sama-sama ginawa yun para kay God. Kung ginawa mo mas marami, edi glory to Him. Kung ginawa mo mas marami, di ba? Edi praise God kasi masipag mong ginawa yun sa Panginoon, pero hindi para magbilangan. Okay po? At sabi nito, we see ourselves as the center of gravity in life. Madalas nakafocus natin, naiisip na ako yung napagod, ako yung gawa ng ganito, Lord, ako naman po yung nahihirapan, di ba? Di naman nila alam yon. Pero huwag daw ganun. Sabi yan, around which all things revolve, na lahat ng naka-evolve dyan, di ba? Akala mo sa isa lang umiikot. Kaya nga yung sinasabi nila, Pastor, dati, di ba, na kapag may kala mo, pinagkikismisan ka nila. Pag may mali ka talagang nagawa, naisip mo talaga yun agad kasi, ayun yung nagawa mo.
Sabi ko, instead, pero hindi sa'yo nakaikot ang mundo. Tandaan mo yan. Sabi niya, instead of God being our anchor, we have ourselves, we have become our own pitiful security. Minsan, di ba, ganun na lang naisip natin, nakapokus na sa, ang center na sarili natin. Pero sabi niya, instead of, gawin mo daw, depending on and acknowledging God's gracious provision. Doon ka magdepende sa provision ni Lord. Doon ka tumingin na, Lord, ano po yung plano mo dito? At in the center of this all, si Lord pa rin dapat. Kunwari, kapag nilagay ka sa isang sitwasyon ng buhay mo, sa trabaho man yan, di ba na parang, Lord, ang nahihirapan ako. Yung parang may mga pagkakataon, meron daw nagsabi, merong isang lalaki, sabi ni Pastor Bong Sakin, na nag-pray siya ng Lord, pengi po ng buhay, pengi pong trabaho. Tapos ang binigyan daw siya, nung nangyari sa kanya, hindi man lang siya naging thankful kay Lord. Ang next niyang prayer, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Parang nag-pray siya ng trabaho, tapos ngayon, nang nahirapan sa trabaho, nagtampo kay Lord, di ba? O bakit napaganon? Yung parang minsan mga ganun tayo na Lord, gusto, parang dapat nga doon maging thankful na siya na favor na nga yun, favor na nga yung Lord sa kanya na walang interview, walang requirements na hiningi sa'yo, pero nakapagtrabaho. Tapos ang ano niya daw, parang Lord, bakit naman ganito, ang hirap magtrabaho. Kaya di ba ang buhay daw pura na ba? Lahat naman yun naghirap, kaya nakakatawa yung mga taong mapapaisip na reklamo sa pagtatrabaho. O kaya yung mga taong nag-iisip na wala pang isang linggo sa trabaho, reklamo ka agad dyan. Kaya nga di ba minsan, parang nakadepende ka kasi minsan daw sa sarili mo lang. Pero kung magiging thankful ka lang daw sana na, ay grabe, favor pala to ni Lord. Kasi may trabaho, hindi ako binigyan ng requirements, pero nagatrabaho ako. Hindi ako kumuha ng PhilHealth, ng SSS, para lang pumunta kung saan-saan, pero nagatrabaho ako. Di ba yung mga ganun pong bagay na yung gracious provision yun ng Panginoon. Sabi niya, we depend on our intelligence. Minsan nakadepende daw tayo sa runong natin. Kaya ko na yan mag-isa. Kaya minsan nga, di ba, ang turo sa atin, lalo na yung mga tumatagal na Christian, na kapag daw sa amin tinuro yung dati, na kapag kumari, teacher ko nga ng Sunday school, dahil alam mo na yung kwento, parang naging pabaya ka na. Ay, yung pili yung 5,000, kahit ilang kwento, bigay mo sa akin, kaya ko kwento yan. Yung kwento niyan sa Matthew, sa Mark, at saka sa John, alam ko ikwento yun. Di ba? Parang ang yabang-yabang mo na ito sa ganito, nasabi ito sa ganyan. Minsan daw, kaya hindi mo na inaaral. Nakadepende ka na lang sa karunungan na meron ka, which is mali. Kasi tayo daw, lagi tayong dapat basahin natin yung Bible. Ito ba ang key verse? Ito ba ang Sunday school na topic natin? Basahin mo yan mula umpisa hanggang hindi ka titingin doon, wala kang lalagpasan. Ganun daw yung itong dumedepende sa Diyos kasi nakadepende ka sa Bible. Minsan daw, nakadepende na lang ang tao sa kayamanan, di ba? Sa wealth. Pag mayaman, hindi na talaga humingi sa Diyos, di ba? Hindi na tumatawag sa Panginoon. That's why sabi, maraming mayaman, nahirap lang. Hindi hirap, kundi hindi talaga nalapit sa Diyos. Kasi ano pang hihingin daw nila, meron naman sila ng mga hinihingi din naman daw ng mga tao. At sabi dyan, our resources or our resourcefulness. Na minsan, sa mga sarili lang natin, kung anong meron, ayan na lang. Di ba? Parang, nung kailan nga din, naisip ko nga na, nung mga kailan, di naman talaga ako ganun pa todo pray ng mga bagay-bagay ng mga pambayad, ganyan-ganyan. Pero, ngayon, parang kailangan ko, Lord, pahingin naman po ng pambayad ng ganito, pahingin ng ganyang bagay. Na minsan, nakadepende ka na lang sa resource na lang na meron ka. Pero dapat pala, si Lord mismo yung maging source ng lahat ng bagay. Okay po? At sabi nga dito, God's commitment to us. Sayang naman, sabi diyan, beware of placing the emphasis on what prayer costs us. It costs God everything to make it possible for us to pray. Alam niyo po, yung God's commitment, ito yung in-idea ko, yung sinasabi diyan yung the fifth sparrow, na meron daw binibili nila yung Chico nga ba yung kalagay doon? Ha? Chico. Yung Chico nga na ganun kaliit, ang presyo niya, 2 partings yun. O sabi nga, 2 sparrow. Kaya sabi niya, parang makakain siya ng 2 ng Chico, 4 yung binigay niyang sparrow. Pero sabi niya, paano yung pang-5? Diba? Paano yung pang-5? Kasi walang partner yon. Kung ano yung pwedeng 3 Chico, diba? Kaya para sa kanya, 1 is enough, twice is okay na yun, too much na yon. Kaya yung isa daw, pinabayaan na, diba? Sabi dito. Pero sabi niya, the extra sparrow, the fifth sparrow, is a dead weight and is of no account at all. Diba? Kasi walang pakinabang yun. Kasi
saan ko yung lalagay, di ba? Pero sabi niya, it's just a spell. Yan yung sabi. But yet, the Bible says that one of them is forgotten before God. Nalala niyo, sabi nga, di ba, yung sa kantang, I will run to you, di ba, yung your eyes are on the sparrow. So, ibig sabihin, kahit yung isang yung sparrow na yun, di ba, tayo nga daw, we are, parang ini-illustrate tayo, na parang tayo ng sparrow. At sabi doon, minsan kapag sa palagay mo, sila may pakinabang ng sparrow, ako wala. Minsan di daw ganun. Kundi sabi doon, kahit ganun isang yun, it will not forgotten before God. Sabi niya, and so I think to myself, I am so insignificant, so poor, so small, of no account at all. Minsan iisip mo, wala ka na ng pakinabang, wala naman at akong tulong, ganun, o ambag sa buhay, di ba? Pero sabi niya, I am like that's old sparrow. God remembers me, I have never heard of such a thing. Ibig sabihin, lagi tayo inaalala ng Panginoon. No one but God would have thought of not forgetting me. I am significant to Him. Kaya alam niyo yung God's commitment to us. Alam niyo po, yung sinasabi niya dito kasi na once na lumapit ka sa Diyos, di ba? Siya na ang bahala sa iyo. Na ibig sabihin, kung sinabi mo na sa sarili mo na, Lord, ikaw na pong bahala sa akin, committed na si Lord sa buhay mo. That means, sinabi mo sa Panginoon, Lord, ikaw na ang bahala. That means, man ang mga sitwasyon ng buhay mo, dahil kang mahabulin ng grace ng Panginoon. Ganun yung ibig sabihin ng commitment ni Lord. Si Lord, hindi siya nag-fail. Faithful siya palagi. Lagi na inaalala yun. Hindi nga, promise keeper nga siya, di ba? At sabi, sharp din ang isip ng Panginoon. Kung ano yung sabi mo sa kanya, nung parang 2,000 years ago, 2,000 years ago, 10 years ago, 5 years ago, 3 months ago, di ba, anong promise mo? Yun yung inaalala ng Panginoon. Na kung saan ganun siya, na parang kung yung mga nasabihin mo daw, kontrata, may kontrata si Lord. Ayan, kontrata, alam niya kung anong sinabi mo, parang umiiyak ka, sabi mo, ganto-ganto, o bakit ngayon hindi mo na ginagawa? Alam ko ni Lord yung natin. Kaya katulad dito sa prodigal son na kwento, di ba? Naalala niyo yung kwento na yan? Sabi niya, sa kwento na to, kahit kahulog ko ito, lagi natin i-remind sa sarili natin, di ba? Na yung anak, di ba? Hiningi niya nga sa yung mana niya sa tatay niya, di ba? At anong sabi ni Lustay, lahat ng kayamanan, kahit buhay pa ang tatay niya. Pero sabi doon, yung commitment ng ama sa anak, alam niyo kung yung tatay, anak niya pa rin yun. Kung anong apelyido na dinadala ng anak niya, ganun pa rin yun kasi anak niya po yun. Tapos sabi nga, nung bumalik yung anak, diba, ang saya ng lahat. Alam niyo ba kung ano gagawin mo, nila kung ano ang hindi masaya dito? Yung patent count daw. Kasi, kakatayin na siya, diba? Pero lahat, yung alipin, yung ang saya lahat. At saka meron pang isa, yung kapatid na nag-ingit, diba? Na kung saan sinabi siya na minsan, sabi dito, ang tinuturo niya kasi dito na na parang yung ito nga daw, sabi niya, the prodigal father was graciously extravagant in his love and ready in his forgiveness of his repentant son. Di ba yung nagsabi yung anak na, Lord, ay pumunta na ako sa tatay ko, kahit nag-alipin na lang ako, basta doon ako sa poder ng tatay ko, kasi kahit yung alipin din nakakain ng maayos, kahit di na ako ituloy ng anak. Pero dahil nagkaroon siya ng repentant heart, ang nangyayari, di ba, willing siyang i-forgive ng tatay. At sabi, and such is God's commitment to us with only one condition. Sabi diyan, we must repent to God. Every time nga daw na maalala natin na may commitment pala ako kay Lord, may sabi pala ako kay Lord na ganito pala gusto kong gawin sa Kanya. Sabi doon, return, gawin mo yung kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. At sunod, sabi nga dito, katulad ni Jabez prayer, sabi niya, di ba, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, but who does bless me indeed, and enlarge my coast. And that time, thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me, and granted him that which he requested. Diba yung Lord, bless me indeed, enlarge my territory, cause thine hand upon me, and sabi niya pa doon, diba yung mag-grieve nga ng grace sa kanya. Kasi ito nga pong si Jabez, alam niyo po ang meaning ng pangalan niya, ay pain. Diba? Na kung saan, sabi, it's an indication that it was Jabez merits that warranted such great blessings from on high. Hindi porket nakita na, ay si Jabez kasi perfect siyang tao, ay si Jabez kasi magaling siya, ay lingkod siya ng Diyos na talaga namang sumusunod sa kanya. Pero sabi diyan, the spotlight is on God. Hindi nakapokus kay Jabez, kundi nakapokus sa Diyos. Na minsan, di ba, kung ang gagawin daw ng Diyos, depende sa ginawa mo,
abay naman talaga, wala din tayong matatanggap, di ba? Parang kung nakadepende sa work mo, yung para sa Panginoon, lahat ng araw-araw mong ganap sa buhay, sabi doon, naku, kulang na kulang yung grasya na matatanggap mo. Samantalang ang Diyos, full of grace siya. Hindi mo ginagawa masama, mabuti ka ngayon, mabuti pa rin ang Diyos sa'yo. Diba? Nagpasalamat ka kay Lord kanina pagising mo umaga, nag-pray ka ba o hindi, nandito ka pa rin, buhay ka pa rin, kasi ganun daw. Na kung saan hindi nakafocus sa pangalan ni Jabez. Ang pangalan ni Jabez, pain, diba? Sorrow. Matutuusin, walang pag-asa, walang kinabukasan. Pero dahil tinawag niya ang Diyos na dakila, diba? God of Israel, doon nakinig ang Diyos, naalala nakita ng Diyos na ay, committed ako dito sa anak kong to, binanggit niya yung pangalan ko. Diba? Yung sabihin talagang, inacknowledge niya ako, nakilala ko siya. Kaya ganun daw po lahat ako. Sabi niya, and the spot is, and God, it is not look at how much great Jabez is, but rather look at how great God is and how much more He wants to bless us. Ang totoo gusto ni Lord, i-bless tayo sana na exceedingly abundantly talaga, di ba? Ang gusto ni Lord talagang, gusto ni Lord yung lahat ng extravagant naranasan natin. Depende daw sa ating pagtawag kay Lord, tsaka sabi, paano mo siya tinitingnan bilang Diyos. Di ba? Kaya nga ito yung sasabi na God of how much more. At sabi rin dito, kung daw tayo magkaroon ng parachute theology. Ano ang parachute, di ba? In case of emergency lang. Minsan daw, madalas sinasabi natin, too many, God is regarded as irrelevant, except in times of emergency. Ang totoo, ang tao talaga, hindi na talaga maaalala ang Diyos. Lalo na kung ano siya, maayos buhay niya, maganda, sagana, hindi niya talaga inaalala ang Diyos. Sabi dyan, no wonder, the attitude of many Christians toward God is, don't call me, I call you. Ayan, if I ever need you. Madalas ganun daw tayo kahit nga daw mga Christian na, di ba? Christian na, pero nagising ba yun? Pero hindi mo alam, may personal kaya siyang prayer kay Lord, di ba? Talagang meron mong devotion naman kay Lord. Kasi sabi niya, no, minsan, o madalas, lagi ang maagal ko, mga tawagan na, parang ganito lang daw yan. Binigyan ka ni Lord ng calling card, pero gagawin mo lang, kung ako tatawagan, ako tatawag sa'yo, di ba? Nga sabi dito na yung parachute theology na kung kailan hirap ka na, kung kailan magulo na buhay mo, saka mo lang siya lalapitan. Kung kailan piling mo, pabagsak ka na, saka ka lang sa Diyos, lalapit. Pero kung daw ganun, kung palagi. Kasi ang Diyos, di ba, nilagyan niya tayo ng right theology na mabagan siya, maalahanin. Ang Diyos, lagi niya talagang gusto na maging mapabuti ka, di ba? Kaya, nagkaroon daw tayo ng equal na communication sa Diyos. Kung ang Diyos, di ba, lagi siya nakatingin sa'yo, dapat kung mindful ang Diyos sa'yo, sabi sa Bible, maging mindful ka din po sa Panginoon. Kaya sinasabi na let us engage with life theological. Sabi niya with a God-pleasing theocentricity. Ibig sabihin talaga na ang center ay si Jesus, ang Diyos, diba? For theological contemplation is more than merely thinking about God. Hindi lang daw ito yung pag-iisip mo, pag-think mo kay Lord. Kundi sabi doon, it is the attitude, the relationship, diba, that you have with the Lord. At sinasabi rin dito na it involves thinking about life and all its realities. Na kung saan, ano yung all its realities? Kasama yung joy, kasama yung pain. In the light of God, it involves thinking about man, his highest hope and his deepest shame, diba, na kung kahit sa nga daw sa kasaganahan mo, sa bagay na parang kasaglakan mo, diba, andun ang Diyos dapat sa iyo. In the light of God, sabi niya, it involves thinking about the wisdom of life in the light of God. Nasa araw-araw po ng buhay natin, diba, lagi natin maalala na si Lord, hindi siya katulad ng mga sinasabi natin mga lang, sa emergency lang si Lord, kapag kailangan mo lang. Pero sabi nga po, diba, araw-araw nga tayo ng buhay natin. Na araw-araw, diba, na dapat kahit dito sa church, hindi tayo ganun parang wala naman ang kulawin wala ko tinatanong sa inyo, ano devotion nyo, ano prayer time nyo, diba, ano mga ganito nyo. Sabi doon, magkaroon ka na lang ng personal na relasyon sa Panginoon. Kasi pag you are in a relationship, diba, sinasabi po dito na hindi mo yung pababayaan, diba? Kung break ang abot bukunan, diba? Na ibig sabihin, kung naranasan nyo ng magkaroon ng pamilya, na dapat pala nag-update ka doon, dapat pala kinakausap mo yun, dapat pala kasama mo yun, diba? Ganun din po ang Diyos, diba? Na hindi pwedeng, minsan nga, mas maganda pang yung relasyon sa Diyos na yung closer talaga sa Panginoon. Minsan di alam ng katabi ng kasama mo sa bahay, may ganito ka, pero si Lord alam niya,
mas okay naman yung ganun bagay. At least kay Lord mo sinasabi. Kaya, lagi niyo pong tandaan na sa lahat ng ginagawa natin, lagi natin alalahanin ang Diyos. Masaya, masaya man ang sitwasyon o hindi, sa Diyos pa rin po tayo umasa. Kaya yun lang po.